ayun na nga at may bago na naman tayong project mga guys. Ito nga pala sa mahihilig mag-fishing. Ayan, ring guide. Siguradong magugustuhan nyo to. Ring guide ang fishing rod. Yan, may mga fishing rod dyan. Ganda guys, oh. Sinubukan ko mag-DIY. Kasi palagi nababasag yung ceramic guide ko. Yan, wala nang mababasag. Iba yan guys, makapal. Hindi na makakapalan, hindi kabigatan. Ika nga sakto lang. Guys, nagandahan dito, makinis na rin yung loob niya, hindi siya basta-basta nakaagas-gas. Ayan guys, oh, tingnan niya. Subukan nating gas-gasin yung braided. Kung magkakaroon ba ng ng humulmul yung braided. Ayan. At ilang beses nyo guys gas-gasin, hindi nakaagas-gas na yan. Ayan, ang nagiging problema natin palagi. Mabagsak lang ng konti yung fishing rod. Yung ceramic na yan. Yan, nababasag. Kaya nag-DIY tayo ng wala lang ceramic. Hirap kasi guys pagka palagi ka nagre-repair ng fishing rod mo. Minsan nagagasgasan yung fishing rod. Tatatanggal mo ng guide. Kaya tamaan mo yung mismong carbon niya. Bali guys, ang tuturo ko na lang sa inyo yung maliit na lang para mabilis na tutorial. Nakagawa na nga pala ako yan ng bali 5. So guys, yung palagi natin nagiging problema yung ceramic ring sa guide. Ayan, kaya kagandahan nito, wala na siyang ceramic ring guide, kaya medyo gumaan siya ng konti. Ang ginamit ko nga pala guys na na materials dito, purong stainless siya, hindi siya yung yung stainless steel, kasi yung stainless steel tsaka yung steel na magnet, diba? Ito hindi siya namamagnet, yung bali pure stainless siya, yung 304 yata yun, stainless, hindi namamagnet. Bali nakapagbutas na ako ng isa pang Sara para makita ko na sa inyo yung proseso ng paggagawa. Ginamit ko nga palang pambutas yun guys drill, kasi wala akong drill press. Gagawin nga pala natin ring guide guys yung yung pang-5, kasi nagawa ko na rin yung pang-6. Yun yung una kong ginawa, yung pang-6, tapos sumunod yung malaki. Bali ito guys yung yung pang-last niya, yung pang-6. Hindi pa siya finish, pero mamaya pipinishin natin yun. Bali naka-finish pa lang 4, tapos tong pang-5 gagawin pa lang natin. Ayan guys, umpisa na natin. Grinder lang ginamit ko guys, pang-bilog. Drill yung pambutas. Madali lang to guys pagka nasundan nyo kung paano yung step by step. Kaya lang medyo ingat lang. Ayan guys, bali na pinawawide ko na, hinati ko na rin siya ng pag-beat para hindi masyadong mapupudpud yung mulyon natin, kasi masyado siyang matigas. Yung stainless natin masyado matigas, malakas makapudpud ng grip ng mulyon. Ganyan siya guys. Magkano mabilis siya mag-init
Pagka samul yun na mabilis mag-init, kaya kailangan meron kayong tubig. Pagka medyo umiinit na siya, sasawsaw nyo lang para hindi kayo mapasok. Bilugin lang muna natin yung sa may butas, panipisin natin. Kasi kailangan medyo manipis siya, maliit na ito, hindi katulad ng malalaki, medyo makapal siya. Yan, tapos lumiliit guys, numinipis. Ayan. Magayan yung kasunod niya guys. Kailangan mas lumipis lang tayo ng konti dyan. Para magandang tignan. Pare-pareho yung ano niya. Kasi pagka maliit na, kinapalan nyo, hindi na magandang tignan, masyadong makapal. Parang tingiling mabigat. Lalo na pagka ikakabit nyo sa manipis na tip ng rod. Baka wala pang lure, nakayok-yok ng rod mo. Ayan siya guys, ano na siya, na hubog na, medyo pantay na siya, medyo pantay na yung kapal ng bilog niya. Kasi bibilogin pa yung pinakakantuhan nun, kaya medyo ninipis pa yan. Kahit kayo guys, magagawa nyo rin yan, tsaga-tsaga lang. Hindi ko rin masabing madali, kasi ako nahirapan din eh. Lalo na palit ng palit. Wala ka nang mahawakan, mahirap. Lalo na dyan sa mulyon, ang hirap niyang ihubog, iporma. Pero tsaga-tsaga lang makukuha nyo rin yan. Ano guys? Sundan nyo lang yung paggawa at tayo magpatugtog muna. Mahaba-haba rin tong proseso nito. Bali guys, gagamitin ko nga pala itong ginagawa ko kasi meron akong isang lumang fishing rod na solid. Doon ko ikakabit. Gagamitin ko lang pambangus. Kasi dito sa lugar namin, sa Olongapo, pagka nang babangus kami, talagang yung bangus magugulat ka. Minsan makakahuli ka ng 2 kilo, 3 kilong bangus. Kaya kung mahina-hina yung tip ng fishing rod mo, talagang babaliin. Kaya yan, naisipan kong assemblein yung solid na fishing rod ko. Sira na kasi mga tip nun. Bubuuin ko lang uli. Para dun nga sa bangus. Kasi marami na yung bangus namin. Pagka ganyan nag-uulan guys, maraming bangus dito sa lugar namin. Mga sabalo. Malalaki. Next na video ko nga pala guys, turo ko sa inyo kung paano ko ikabit sa fishing rod tong ginagawa kong guide. Basta subaybay lang guys. Nod lang guys. At medyo mahaba-haba nga ito, nasabi ko kanina. Tayo magpatugtog ulit.
kailangan natin nipisa ng manipis na manipis kasi para pagka kinabit natin sa fishing rod, hindi nakaumbok yung pinaka-thread niya, yung itatali nyo. Kailangan nipisan natin. Pangit kasi tingnan, masyado nakabukol yung thread pagka hindi nyo ninipisan. Ayan na nga guys, at natapos rin sa wakas. Ayan, ganyan siya guys pagka natapos. Bali, finishing na lang. Papadaan na lang natin siya guys ng kikil para makuha natin yung tamang hubog niya. Tsaka para hindi na rin tayo mahirapang magliha. Kasi medyo makapal yung grip ng mold yun. Kumpara mo sa kikil. Pagka kinikil mo, madali na siyang lihahin. Medyo pumapantay na yung ano. Medyo nawawala na yung ano. Yung gas-gas ng kikil. Finishing niya para puminis siya, mawala yung mga marka ng gas-gas. Malang gamit ka nga pala dito guys na ano na liha, 400. Napipinish na siya sa 400. Talagang kala mo mirror finish na sa 400. Siya guys, finish na siya, makintab na. Anong wala na yung mga kadbakata ng gas-gas niya. Bali next naman guys, i-bend naman natin siya. Unahin natin i-bend yun sa may eye niya, na mismong ulo. Yung sa neck. Sa neck niya, hindi mo na una natin i-bend. Yan, kailangan naka-bend kasi yan. Para pagka nilagay nyo sa fishing rod, may aalay nyo agad siya. May aalay nyo na maganda. Kailangan pare-pareho siya ng bend. Magmula sa malaki hanggang sa maliit. Bali guys, ang pinang bend ko dito, ito yung pinaka handle ng screw para hindi na siya magasgas. Plastic siya. Pupukpukin nyo lang yung mismong handle. Ayan, nakabend na siya. Ang ganyan lang, i-bend nyo ng ganyan. Tapos next naman, yung bend niya sa may talian. May pinakapaa niya. Yun naman i-bend natin. Ganun rin guys, yan rin yung kung ano yung pagkakabend ng isa. Ganun rin yung pagkakabend. Para pagka itinayo nyo siya, pantay-pantay siya ng tayo.
Hindi siya magkaka-height, pero pantay-pantay siya ng tayo. Yon, tayo. Ganun nga. Tama ba? Hindi siya magkaka-height, pero pantay-pantay ng tayo. O basta ganun. Yun na yun. Ganyan siya guys, oh. Sumobra. Yan. Parehas siya. Pagka hinawakan yung ganyan, nagdidikit yung pinaka-eye niya. Hindi siya wala siyang space. Kasi nga, pareho siya ng forma. Ayan nga pala guys yung finished product yung mga nagawa na. Nasusunod, kabit natin sa fishing rod. Kabit ko pala sa fishing rod, pakita ko sa inyo. Yan guys, yung dulon-dulo niya, yung pang-anim, hindi pa finish yan. Ngayon ko palang pipinisin kasi makapal siya. Kasi maliit na nga siya, kailangan mas manipis. Pang-anim siya. Ninipisan pa natin yan. Guys, yung pinaka niya, yung pinaka guide niya sa tip. Hindi pa ako gumawa kasi parang mahirap eh. Kaya baka sa next video ihiwalay ko na lang siya ng tutorial. Itatry ko muna. Parang ang hirap ng tip. Kasi yung pinaka-hole niya, yung sasaksakan ng rod. Kasi nakapasok yun eh. Hindi yun nakatali. Tapos yung dalawang brace niya sa gilid. Sa eye. Yung pinaka-eye, may dalawang brace sa gilid. Susubukan natin kung hindi naman natin mawewelding kasi manipis. Sobra. Kasi nag-welding rin ako pero hindi mawewelding. Subukan nating gawin ng hindi tayo mag-welding. Yan guys, ganyan yung yung forma niya. Kailangan kung ano yung forma ng isa, yun rin yung Sunod natin yung naman, yung pinaka-paa. Ito na yung last tip. Guys, yung pinaka-last tip, yung sinabi ko hindi pa naka-finish. Bali, ayan na siya. Na-finish na rin siya. Ayan. At tayo natapos na. Bali, ito siya guys, oh. Sa mga hindi pa alam, pero sa mga nagpi-fishing, alam na nila to. Yung pinakamalaki dito, ayan. Mukha lang siyang maliit guys, pero yung pinakabilog niya sa gitna, yan, yung pinakabilog na yan, yung pinaka ceramic, tsaka yung bilog ng stainless, isa lang. Kaya lang mukhang malaking tignan yung sa dito sa nakakabit sa fishing rod kasi nga may ceramic siya. Ang laki ng bilog nung ginawa ko, yung bilog ng ceramic na mismo. Yan ang palagi nagiging problema natin guys. Ayan, basag. Ayan, nilagyan ko na ng tali kasi nasa fishing area ko niyan nung nabasag. Ginawa ko ng paraan. Kasi nagkakawan ng talakito kaya ginawa ko ng paraan para makapagpahabol. Bali, ayan siya guys. Oh. Yan, pareho rin siya ng bilog. Yan ang mukhang malaking tignan yung bilog nga nung nasa fishing rod kasi nga meron pa siyang ceramic tapos may frame pa. Ayun, wala na ceramic. Ayan guys. Oh.
Ayan naman siya. At ayan yung pang-apat. Ayan pang-5. Ayan guys, pareho lang siya ng bilog. Pero mas mataas yung ginawa ko. Ginaya ko yung nakita kong guide sa Google. Ayan. Ayan na siya guys. Yung tip na yan guys, ayan o. Yan sasabi ko sa inyo, parang ang hirap gawin. Kaya next, yan naman yung susubukan natin gawin kung magagawa natin. Yung tip na yan. Stainless na rin gagawin natin yan. Ayan. Kaya natin yan guys. Palagay nyo. Comment naman. Minsan kasi guys, masarap rin pagka china-challenge mo yung sarili mo sa mga gagawin mo. Nung una, kala ko hindi ko kayang gawin ito kasi parang ang hirap nga. Sinubukan ko lang sa isang maliit. Sabi ko, maliit nga na mahirap gawin nagawa Yung malalaki pa kaya na magkakasya yung daliri mo. Nabaan ko na nga rin pala guys yung mga paa niya para hindi basta-basta nabubunot. Ayan guys, at tayo tapos na. Salamat sa panonood.